Mga ka-clover, hindi lahat ng halaman ay kaibigan ng tahanan. May mga halamang akala mo'y simpleng dekorasyon lamang, pero sa likod ng tahimik nitong anyo ay may dalang bigat, tensyon at malas. Isa sa mga halamang ito ay ang euphorbia, ang halamang kamukha ng kaktos, matulis, tuwid at tila laging handang manakit. Ngayong araw, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan ng madalas itinatago. Nakakamatay nga ba ang halaman na ito? Panoorin hanggang dulo ng ating video at baka kilabutan kayo. Bakit? Ayon sa Feng Shui at kasabihan, hindi na dapat mag-alaga ng halamang euphorbia. Kung nais mo ng payapa, masagana at maayos na daloy ng buhay sa iyong tahanan. Tingnan mo pa lang ang euphorbia. Ramdam mo na agad ang tigas ng itsura nito. Matulis ang katawan, pataas ang tubo at parang walang lambot sa kabuuan. Sa Feng Shui, napakahalaga ng hugis ng halaman. Ang mga halamang may bilog, malambot at pababa ang galaw ay sumisimbolo ng kapayapaan. Ngunit ang euphorbia ay puro tulis, pataas at agresibo. May kasabihan ang matatanda, kung matalim ang anyo, matalim din ang balik. Isa sa pinakakinakatakutan sa euphorbia ay ang maputing dagta na lumalabas kapag ito'y nasugatan o naputol. Sa paniniwala ng matatanda, ang dagta ay hindi simbolo ng pagpapagaling. Ito raw ay tanda ng naipong negatibong enerhiya. Kapag paulit-ulit itong nasusugatan, paulit-ulit ding nailalabas ang malas. May mga kwento na matapos maputulan ang euphorbia, sunod-sunod daw ang problema sa bahay, away, pagkakasakit at biglaang gastos. Ang euphorbia ay nagmula sa bansang Madagascar at iba pang bahagi ng Africa, mga lugar na kilala sa matinding init, tigang na lupa at mabigat na kapaligiran. Ayon sa Feng Shui, ang enerhiya ng isang halaman ay sumisip-sip ng pinanggagalingan nito. Kaya dala-dala ng euphorbia ang enerhiya ng kakulangan, pagtitiis at pagkikipaglaban para mabuhay. Nang makarating ito sa Pilipinas na may mas banayad, mas masigla at mas masayang natural na tiyay, nagkaroon ng energy class. At ayon sa paniniwala, kapag ang enerhiya ng halaman ay hindi tugma sa lugar, ang tao ang unang naaapektuhan. Sa Feng Shui, may tinatawag na Xia Chai. Ito ang matalim, agresibo at mapanirang enerhiya. Ang euphorbia ay itinuturing na isa sa mga halamang may pinakamalakas na Xia Chai dahil sa patulis na anyo, patayong tubo at kawalan ng lambot at balanse. Imbis na umakit ng swerte, hinihiwa-hiwa nito ang daloy ng magandang enerhiya sa bahay. Kapag inilagay ang euphorbia sa loob ng bahay, ayon sa kasabihan, dumadalas ang sigawan at tampuhan. Nawawala ang pasensya ng mga nakatira. Parang laging may tensyon, kahit walang dahilan. Humihina ang swerte sa trabaho at pera. Lalo raw itong delikado kapag nasa sala, sa tabi ng pintuan, sa hallway o malapit sa higaan, dahil dito dumadaan ang enerhiya ng buong bahay. Ayon sa matatanda, mag-ingat kapag matapos mag-alaga ng euphorbia dahil baka maranasan mo ang mga ito. Paulit-ulit na hindi pagkakaintindihan, biglang pagkapagod at kabigatan ng pakiramdam, hirap makatulog kahit tahimik ang paligid, sunod-sunod na kamalasan na walang malinaw na dahilan, at hindi raw ito simpleng pagkakataon lamang. Maraming nagsasabi na pang protection daw ang euphorbia, pero ayon sa mas malalim na Feng Shui, hindi proteksyon ang nagbibigay ng takot. Ang tunay na proteksyon ay nagbibigay ng kapanatagan, samantalang ang euphorbia ay nagdudulot ng paninikip ng enerhiya. May kasabihan na ang bantay na pananakot, pati may-ari ay pinapatakot. Kung patuloy mong alagaan ng halamang euphorbia,
Kahit ramdam mo ng mabigat ang pakiramdam sa bahay, ikaw na mismo ang tumatanggap ng enerhiyang ayaw mong paniwalaan. Hindi lahat ng malas ay dumarating ng biglaan. Ang iba ay unti-unting kumakapit habang binabaliwala mo ang mga sinyales. Sabi nga ng matatanda, ang hindi pinapakikinggang babala, inuulit-ulit sa mas masakit na paraan. Aminin natin, magaganda talaga ang mga bulaklak ng euphorbia. Makukulay, kakaiba ang hugis at kapansin-pansin kahit mula sa malayo. Ito ang dahilan kung bakit nahuhumaling ang mga taong mahilig sa bulaklak, lalo na ang mga kolektor at mahilig sa ornamental plants. Noon ang euphorbia ay dinala sa iba't ibang bansa dahil sa kagandahan ng bulaklak nito. Hanggang sa tuluyan itong makarating sa Pilipinas. Hindi ito dinala dahil sa feng shui, kundi dahil sa anyo at ganda. Ngunit ayon sa kasabihan, hindi lahat ng maganda ay mabuti. May paalala ang matatanda, may bulaklak na umaakit sa mata, pero ang puno ang pumipinsala sa buhay. Ang bulaklak ng euphorbia ay parang pang-akit, tahimik, kaaya-aya at mapanlinlang. Habang naaaliw ka sa ganda ng bulaklak, ang puno nito ay patuloy umanong naglalabas ng mabigat at matalim na enerhiya. Dito nagkakamali ang marami. Akala nila dahil maganda ang bulaklak, maganda rin ang magiging epekto sa buhay ng tahanan. Ngunit ayon sa feng shui, ang puno ang may hawak ng enerhiya, hindi ang bulaklak. Maraming tao ang nalilinlang. Sinasabi nila, maganda naman ang bulaklak, bakit magiging malas? Ngunit ang hindi nila alam, ang bulaklak ay panauhin lamang, habang ang puno ay naninirahan araw-araw at gabi. Kahit wala ng bulaklak, kahit tila payapa ang itsura, ang enerhiya ng puno ng euphorbia ay patuloy umanong sumisip-sip ng ginhawa at nagpapabigat ng hangin sa loob ng bahay. At dito nagsisimula ang mga tanong. Bakit parang laging may iritasyon? Bakit madaling uminit ang ulo? Bakit parang may kulang kahit kumpleto naman? Ayon sa kasabihan, dahil naaakit ka ng bulaklak, pero pinatira mo ang malas ng puno. Mga ka-clover, sa totoo lang po, sa edad kong ito, ang dami ko na pong karanasan na hindi maipaliwanag ng siyensya. At gusto ko pong i-share sa inyo. Halos karamihan po ng aking video ay na-experience ko po sa aking buhay. Dahil totoo po itong euphorbia. Dati po ay nag-alaga rin ako nito nung isa pa lang yung aking anak. Pagkatapos, nung nagkaroon ako ng pangalawang anak, ito na po yung aking kinahiligan. Dahil meron po akong kapitbahay noon sa tapat namin ng aming tinitirhan, mahilig po sa ornamental plants at ito po ang euphorbia. Noong araw po na yun ay wala pa pong pandemic. Ang pagkakaalam ko ay 2006 na uso po dito ang euphorbia sa Pilipinas. Ang dami pong tanim nito ang aking kapitbahay sa tapat namin, nasa terrace pa po. Ang ganda ng bahay nila. Mayaman po ang aking kapitbahay at ang ganda talaga tingnan ng bahay nila, ang terrace nila. Iba-iba pong klaseng kulay ng bulaklak, yellow, pink, white, orange, ang ganda tingnan. Kaya dahil sa kagustuhan ko ring magkaroon ng euphorbia ay binigyan po ako ng sahaan ng aking kapitbahay at yun, dumami po sila. Pero sa totoo lang talaga po, nung mga time na yun, hindi ko masabi kung ang malas pa talaga ay ang aming tinitirhang bahay. Dahil that time po naranasan ko talagang nawawalan ng pera na umabot na lang po ng 50 pesos na lang ang natitira sa aking pitaka. Kahit may trabaho naman po ang asawa ko, pero hindi po talaga ako natatagalan ng pera sa pitaka. Hindi rin naman ako nagbibisyo, kundi ang pinaggagamitan ko lang po ng aming pera ay pang budget lang talaga para sa aming pang araw-araw na buhay. Pero hindi ko po alintana ang kamalasang iyon sa buhay namin kasi ang sabi ko po baka ganun lang talaga ang buhay. Pagkatapos 1 taon lang po kaming
tumagal sa bahay na iyon. Pagkatapos, lumipat po kami ng ibang tirahan na naman dahil hirap po kami sa bahay na iyon dahil parang ramdam na talaga namin ang kahirapan at kamalasan. Kaya nung kami lumipat, dala-dala ko pa rin po ang mga halamang iyon kasi napakaganda po talaga. Hanggang sa hindi na naman kami nagtagal sa inupahan na iyon at siguro mga 1 taon lang kami. Umalis na naman kami doon dahil hirap pa rin kami sa inupahan na iyon. Ngayon ang nangyari dahil hirap nga kami at isa pa nawala ng trabaho yung asawa ko noon. Ngayon ang nangyari, lumipat po kami sa bahay ng kapatid ko kasi meron pong space sila o kwarto na wala pong nakatira. Kaya doon na lang po kami tumira. So, ang lugar na yun ay medyo masikip, kaya hindi na po namin dinala yung mga halaman na yun. Iniwan na lang po talaga namin kahit nang hinayang po ako, ni isa wala po akong dalang halaman. Kasi po, yung nilipatan namin na yun ay libre. Kaya pinili na lang namin yun kahit na masikip dahil wala namang trabaho yung mister ko that time. Kung baga, no choice na kami. Hanggang sa yun nga, tuloy-tuloy pa rin ang buhay at paunti-unti naman kaming nakakaraos. At nang nagkaroon po kami ng pagkakataon na nagbakasyon sa probinsya ng mister ko, may isang barangay po sa kanila na ang lalaki ng mga bahay. At makikita mo sa mga terrace nila, puro euphorbia na halaman ang mga nakadisplay, ang gaganda. At nagtataka rin po ako, pagbalik namin after mga 1 year, wala na po halos mga tanim na euphorbia ang mga nandoon. At isa pang nakakagulat na balita, namatay po sa kanser ang nagbigay po sa akin ng euphorbia noon na aming kapitbahay. Totoong-totoo po yun. At meron din po akong isa pang kwentong totoong-totoo po talaga. Dahil ang mister ko noon ay driver lang po sa isang mayaman na pamilya. Dahil mahirap lang po talaga kami noon. Pero ngayon po ay meron na po kaming 2 sariling sasakyan. Pero ngayon po, alam nyo ba, may sakit na rin po ng cancer ang boss niya na babae noon. Kasi paminsan-minsan po, pumupunta din naman ang mister ko doon at kasama po kami. Napakayaman po ng boss ng aking mister noon. Hanggang ngayon, mayaman pa rin naman po sila pero hindi katulad ng dati. Kaya alam nyo po ba, kitang-kita ko po nung dumaan kami noon, meron po silang isang paso na euphorbia sa gilid ng kanilang garahe. Pero hindi ko rin naman po talaga masabi kung yung sakit po niya ay nang dahil po sa puno ng euphorbia. Pero nagtataka po lang kami bakit nagkaroon siya ng sakit na ganyan at napakabait po ng kanyang boss na iyan. Sobrang bait po talaga. Gustuhin ko man sanang sabihin sa kanila na masama ang puno ng euphorbia pero nahihiya naman po ako. Baka isipin po nila na nakikialam ako o nami-misinterpret ko sila. Kaya hinalaan ko na lang po. Kaya iniisip ko na lang na sana naman ang sakit ng kanyang boss dati ay hindi dahil sa puno ng euphorbia. O nagkataon lang ba na ang 2 kong kakilalang tao ay nagkasakit ng cancer? At ito pa po ang isang totoong kwento po talaga, ang asawa ng tiyahin ko ay namatay rin po dahil sa na-cardiac arrest po ang lalaki. Alalang-alala ko po at naalala ko po talaga that time po ay meron po silang maraming puno ng euphorbia pero maliliit pa po yung mga puno na yun. Ang dami po talaga at naalala ko po talaga ang asawa ng tiyahin ko po noon ay lagi niya pong dinidiligan, binubumbahan po niya ng hose araw-araw yung puno na yun ng euphorbia kaya nagkandamatay po talaga. Nalunod na sa kadidilig. Kaya that time po, nung namatay po siya, ay kamamatay lang din po ng mga alaga po niyang mga halaman na euphorbia. Ito po ang mga katotohanan ko pong kwento dahil takot po akong magsinungaling. Kaya kung ang hanap mo ay swerte, katahimikan at maayos na buhay, huwag euphorbia ang isama mo sa tahanan mo. May mga halaman na nagbibigay buhay at may mga halamang mas mabuting iwasan kaysa pagsisihan. Ang tanong ngayon ay hindi kung maganda isa sa mata, kundi kung handa ka bang patirahin ang malas sa sarili mong bakuran.